Okay, so eto nga pala yung Infinix GT30 Pro, ang pinakabagong release ng Infinix sa kanilang GT lineup. At sa video na to, gusto kong i-share sa inyo yung thoughts ko tungkol dito matapos ang 2 weeks na paggamit ko sa phone na to. Pero bago tayo magpatuloy sa video, gusto ko muna kayo na i-invite na mag-subscribe kung mahilig kayo sa mga content na kagaya nito. Okay, so dito muna tayo sa presyo. Yung 8256 na variant kagaya nitong mismong unit na nasa akin ay may presyo na 13,999 pesos. At yung 12512 na variant naman ay nagkakalaga ng 15,999 pesos. Pero syempre kung binabalak mo din na bumili ng phone na to, magandang hintayin mo tuwing magkakaroon ng sale at posible na makadiscount tayo at makuha natin to sa mas mababang presyo. Sa unboxing experience, meron tayong dalawang box na kasama. Yung una ay mismong box ng phone at yung isa pa ay yung kasamang free na gaming kit. Ngayon pagkabukas natin ng box ng phone, unang bubungad sa atin yung small box. Nasa loob niyan yung free na case at ilang documentation. Tapos narito rin yung SIM ejection tool natin. Pagkatapos makikita natin yung mismong phone. At sa pinakailalim, nandito yung charging brick na supported hanggang 45 watts na fast charging. Tapos nandito din yung USB A to USB-C na cable. Ngayon pagkabukas naman natin dito sa isa pang box, makikita natin dito na may case ulit na kasama. Tapos nandito rin yung fan cooler na wireless charger na rin at supported niya hanggang 30 watts na fast charging. Tapos meron din ditong USB-C to USB-C na cable. Ngayon yung case niya dito hard case siya at magnetic na rin at dito mo maididikit yung fan cooler na kasama. Okay, so dito naman tayo sa kanyang physical appearance o yung kanyang design. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung itsura niya kapag nakasuot yung case na kasama sa box at makikita natin na protected din yung camera niya. Itong colorway nga pala na nasa akin ito yung Blade White. Ngayon, syempre kanya-kanya naman tayo ng preference pagdating sa design. Pero nagustuhan ko talaga yung colorway na to. Tapos itong likod niya, nagustuhan ko rin kasi yung dating sa akin ng design sa may part na to ng likod niya para medyo hawig sa design ng nating. Pagkatapos kahit na ina-advertise siya as a gaming phone, hindi sobrang aggressive ng pagka-design sa kanya. Compared sa ibang gaming phones, ito yung tipo na hindi ka mahihiyang gamitin kahit sa formal settings. Ang subtle lang kasi ng design niya, pero makikita mo pa rin yung pagka-gaming vibe. Tapos nakadagdag pa sa pagka-gaming phone na itsura niya yung kanyang mechanical light waves na kung hindi naman natin gusto, pwede rin natin na i-turn off. At bukod dun sa itsura, nagustuhan ko rin yung texture niya. Kapag hawak mo to, medyo may pagka-premium din yung feels. Ngayon, ang hindi ko lang talaga nagustuhan sa part ng design nito yung pagiging sobrang smudge and fingerprint magnet ng likod niya. Ngayon, dito naman sa buttons and ports, makikita natin dito sa bottom yung main speaker niya, USB Type-C port, main microphone at yung SIM tray. Unfortunately, wala na po tayong SD card slot sa phone na to. Nandito naman sa right side yung kanyang power button at yung volume rocker. Tapos, dito rin natin makikita yung tinatawag ng Infinix na GT trigger. Sa may left side naman, malinis lang at walang kahit ano na nakalagay dito. Nandito naman sa may top yung kanyang secondary mic, IR blaster at secondary speaker. Ngayon, pagdating dito sa kanyang mga speakers, sa loudness, okay na rin naman. Although, hindi siya sobrang lakas pero pwede na. Tapos napansin ko rin na okay din naman yung bass ng speakers niya. Pag-usapan naman natin yung kanyang display. Naka 6.78 inches na AMOLED display na to at may 1.5K na resolution at supported niya hanggang 144Hz na screen refresh rate. At aabot ng hanggang 4,500 nits yung kanyang peak brightness. Tapos naka Corning Gorilla Glass 7i na rin yung protection natin dito at may screen protector na rin na nakalagay out of the box. Ngayon ang una ko talagang napansin sa display nito at nagandahan ako dahil napakanipis na rin ng mga bezels niya. Although mapapansin pa rin natin na medyo makapal pa rin ng konti dun sa may part ng chin pero hindi na para magreklamo pa tayo. Tapos nagustuhan ko din to lalo kasi flat yung display niya at mas prefer ko talaga yung flat na display. At syempre yung AMOLED display nito alam naman na natin kung ano yung i-expect. Makikita natin na maganda talaga yung color reproduction tapos vibrant at buhay talaga yung kulay ng mga contents na mapapanood natin dito kaya mag-i-enjoy talaga tayo. Pagkatapos makikita din natin dito sa DRM info na yung kanyang wideband security level ay level 1. So ibig sabihin, makakapag-play tayo dito ng mga Full HD content sa mga streaming platforms. Ngayon dito sa kanyang display settings, makikita natin dito yung color style. At meron tayong dalawang option dito, yung original color at yung bright colored.
Tapos, pwede rin nating ma-adjust yung color temperature depende sa preference natin. Ngayon dito naman sa screen refresh rate, makikita natin na may tatlong option tayo dito. Yung auto select, standard at high. Tapos kapag nakaset siya sa high, magiging available yung option na customize up refresh rate. Magandang option din to kung gusto natin na iset yung individual refresh rates ng bawat apps. Ngayon pagdating sa brightness, wala tayong magiging problema kasi gaya nga na nabanggit ko kanina, umaabot ng 4,500 nits yung kanyang peak brightness. At kahit nasa labas tayo, talagang visible naman yung mga content sa display niya. Dito sa kanyang camera, naka 108 megapixel na f1.9 na main shooter tayo dito at naka 8 megapixel naman yung kanyang ultra-wide. Tapos naka 13 megapixel naman yung kanyang selfie camera. Ngayon pagdating sa quality ng mga photos niya, nagulat din ako kasi hindi ko ini-expect na okay din pala yung quality ng mga photos na maproduce natin dito. Given na maganda yung lighting at stable yung kamay mo habang nagtitake ka ng photos. Pero syempre, hindi naman perfect yung camera niya kaya mapapansin pa rin natin yung mga downside. Halimbawa, kapag nag-zoom in tayo sa photos, mapapansin natin na may smoothness na nangyayari at medyo nawawala na yung ibang details sa photos. Pero overall, goods naman yung quality ng photos at lalo na kung pang-upload lang naman sa social media, okay na rin to. Ngayon pagdating sa video capability ng phone na to, kaya niya mag-record ng hanggang 4K at 60 fps sa kanyang rear camera at hanggang 4K at 30 fps naman sa front camera. At available din yung video stabilization sa 4K resolution sa front and rear camera. Okay, so ito yung video sample mula sa Infinix GT30 Pro 5G. Naka 4K at 30 fps tayo dito at meron din tayong image stabilization. Video test 4K at 60 fps. Is activated yung AIS. Okay, so dito na tayo sa performance. Out of the box, naka XOS 15 na tayo dito on top of Android 15. Tapos, naka 8GB of LPDDR5X na RAM na tayo dito at 256GB of UFS 4.0 na storage. At yung device na to ay powered ng MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Ngayon, pagdating sa Antutu score, ang nakuha nating score dito ay umabot ng 1.3 million points. Kaya kitang-kita natin na talagang capable at talagang napakaganda ng performance ng phone na to considering the price. At lalo na kung masasaktuhan natin na nakasale yung phone na to, talagang sulit na sulit yung pera natin. Pagkatapos, tinest ko din to dito sa wildlife stress test at makikita natin dito sa performance monitoring na yung battery niya from 62% nabawasan lang ng 10% at naging 52%. So okay lang din naman yan at hindi na rin masama. Pero pagdating dito sa kanyang temperature, from 34 degrees Celsius nadagdagan yan ng 13 degrees at umabot ng 47 degrees Celsius yung kanyang temperature. Medyo mainit na din yan at talagang uncomfortable na rin na hawakan sa kamay lalo na kung walang case. Pero buti na lang meron siyang kasamang free na fan cooler. Ngayon sinubukan ko rin siya sa actual game at nilaro ko nga dito yung Asphalt. At so far okay naman, smooth lang naman yung gameplay at wala akong naranasan na FPS drop. Pagkatapos, tinry ko rin dito yung CarX Street at okay din naman. Pagdating sa performance, wala tayong poproblemahin at stable naman yung frame rate niya at palaging naka 60 fps. Ang problema lang talaga dito mapapansin mo agad yung pag-init ng phone at uncomfortable ng hawakan sa kamay.
Pero again, may kasama siyang fan cooler na pwede nating magamit para maiwasan yung pag-init ng phone. So thumbs up kay Infinix dahil kahit na umiinit yung phone, okay lang kasi may gaming kit na kasama at may fan cooler. Ngayon pagdating naman sa battery, meron tong 5,500 mAh na capacity at supported niya rin hanggang 45 watts na wired charging at 30 watts na wireless charging. Ngayon sa paggamit ko dito sa loob ng 2 weeks, napansin ko na kaunti lang din naman yung difference sa ibang phones na naka 5,000 mAh na capacity at halos ganun lang din yung nakukuha kong screen on time. Umaabot ng mahigit 7 hours yung karaniwang screen on time ko dito. Siguro dahil na rin sa mas mataas yung screen resolution niya which is 1.5K, kaya kahit na mas mataas ng konti yung kanyang battery capacity kesa sa usual na 5,000 mAh, hindi rin ramdam kasi mas malakas din naman sa battery yung display. Ngayon kapag pumunta tayo dito sa battery settings, makikita natin dito na yung maximum battery capacity niya ay nasa 100% pa rin. Tapos makikita din natin dito yung mga tips kung ano yung dapat gawin at mga hindi dapat gawin para mas ma-extend pa yung battery lifespan ng phone natin. Tapos dito sa ibaba, makikita natin yung custom charging protection, kung saan pwede nating iset yung maximum charge level depende sa preference natin. Ngayon may bypass charging din tayo dito at pwede natin yung i-turn on kung sakaling mag-games tayo dito habang nag-charge yung phone natin para maiwasan yung sobrang pag-init ng phone at maiwasan din yung maagang pag-degrade ng battery. Okay, so overall napakaganda ng specs ng phone na to at hindi siya mahirap i-recommend. Lalo na kung isa kang gamer na naghahanap ng gaming phone na affordable lang yung presyo, marirecommend ko to sa'yo. Meron tong Dimensity 8350 Ultimate at maganda yung performance pagdating sa games at makakapaglaro ka dito ng smooth. Tapos meron din siyang shoulder trigger na magagamit natin kapag naglalaro tayo. At hindi lang naman siya sa gaming nag-excel, kasi okay din naman yung camera niya at okay na rin yung performance given na maganda yung lighting. Tapos sa video kaya niya hanggang 4K at 60 fps tapos may stabilization na rin. Kaya pwede ring magamit sa vlogging. Pero syempre iset pa rin natin yung expectation natin sa phone na to kasi as an affordable gaming phone, hindi siya ka-level ng mamahaling mga gaming phones at expected na may mga limitations din siya. Isa na nga dyan yung na-experience kong pag-init ng phone kahit na hindi naman sobrang bigat ng game na nilaro ko. Pero syempre, pwede nating gamitan ng fan cooler yan para ma-maintain yung temperature. Okay, so hanggang dito na lang yung review natin sa Infinix GT30 Pro. Ngayon, kung kayo naman yung tatanungin, ano naman yung masasabi nyo sa phone na to? So pwede kayong mag-comment dyan sa ibaba.